Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa Kilos Pronto natin, marami pa rin po mga pasaway sa kalsada. Itong sa gabi ho natin, ito po yung tinatawag na kainan, mga food park na walang maayos na paradahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ito po'y nasili po ng aming pong Night Brigade ng Kilos Pronto. Tunghayan po natin. Gabi-gabi, ito ang tanawin sa Mindanao Avenue sa lungsod ng Quezon. Sobrang traffic. Sa isang mensahe na ipinadala ng ilang motorista sa Kilos Pronto, inirereklamo nila ang sobrang traffic sa kabaan ng Mindanao Avenue at Visayas Avenue sa lungsod ng Quezon. Ang dahilan, ginawa na raw parking lot ng mga customer ang isang lane. Kilos Pronto pinutuhan ng Night Brigade ng Kilos Pronto lugar. Alas 10 ng gabi, namarating ng KP team ang lugar. Sa bungad pa lamang ng Mindanao Avenue, bumper to bumper na ang traffic. Ang dahilan na matinding trapiko sa lugar ang nakaparadang mga sasakyan. Ang isang lane na kalsada, animoy extension ng kanilang parking lot. Pinuntahan din ng KP Night Brigade ang isa pang food park sa Visayas Avenue. Ito yung Box Park. Ang sistema sa lugar, kapareho rin ng Vibe Food Park. Wala rin parking area, kaya ang kanilang mga parokyano sa gilid rin ng kalsada nakaparada. Ang nakapagtataka, paano naaprubahan ng kanilang mga permit sa lokal na pamahalaan ng Quezon City kung wala naman silang sapat na parking lot sa lugar? Panawagan ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng QC, pakisilip naman ang mga pasaway na food park na hindi kayang sumunod sa batas. Siguro, natin Ben, tayo ho ay hindi tayo against po sa negosyo. Gusto natin yan, na lumago ang ating po ekonomiya sa pamamagitan po ng mga negosyo. May madami ho mga business-minded do tayo dito sa Metro Manila. Pero, sir, ayusin nyo naman yung parking ninyo. Nakakagambala ho kayo sa ilang po natin mga motorista. Okay ho yung negosyo ninyo. Marami pupunta dyan, marami kayong mga parokyano, pero parking, importante ho. Tama ka, Alex, ano? Alam nyo, kayo mga negosyante, kung kumikita man kayo ng limpak-limpak ng salapi, ala ho kaming pakialam. Sabi nga ni Alex, masaya kami kasi multiplier yan for the community. Nakakadagdag trabaho kayo at yan ay serbisyo. Subalit, kung ang inyong negosyo ay perwisyo naman sa mga motorista at yung mga lansangan na ginawa yan ng gobyerno, hindi para paradahan ninyo mga putok sa buho kayo. Mga tinamaan kayo ng lintek, gusto niyo manegosyo, kumikita kayo ng limpak-limpak ng salapi, pero ala kayong parking. Ay yung mga customer ninyo, hindi ninyo mapapagsabihan, magdo-double park na kayo. Lalo-lalo dyan sa may C5, malapit dyan sa mga subdivision ng Miranila, at saka sina itong mga sinasabing Tierra Pura, nandun sa katira si Kabayan, si Ted Filon, kami naman sa kabila. So at marami pang iba, nananawagan na akong putok sa buhong barangay chairman dyan at sino mga nag-aasam-asam naging politiko at sa City Hall. Sana bago ninyo bigyan ng business permit yan, sisiguraduhin meron ba silang paradahan. Kasi kung hindi, di pumunta na lang kayo, magpamasahin na lang kayo, ibig sabihin magmotorsiklo na lang kayo o di naman kaya mag-tricycle kayo. Pero ang lalaki ng mga sasakyan, Lex. Ano bang meron dyan sa mga negosyo ninyo wala sa ibang restaurant? Actually, Ben, ano bang timplada rin? Oo. Yung namang mga negosyo ho, ang lalaki ho ng inyo po mga lote ho dyan, no? Tama. Tinayuan na ho ninyo ng restaurant. Sana man siguro, kapraso ho ng lupa ninyo, pwede ho kayong gumawa ng ilang level parking. Level, ano tawag yan? Parang elevated parking. Yun, elevated parking. Pwede naman yung gastusan ho yun. Pwede ninyong gawing negosyo rin yun. Humingi kayo ng bayad sa parking. Kumita rin kayo dun. Pero at least hindi kayo nakakagambala sa ating mga motorista. Pero mas maganda rito, show cost na meron kang parking. Kasi unang-una sa gabi lang sila nag-ooperate. Lex, sa gabi, ginawa ang lansangan ng pamahalaan hindi para gawing parking lot ninyo. Hindi yan ginawa parang parking space na libre. Ito naman mga putok sa buhong mga motorista, mga customer, ala silang pakialam kahit saan pumarada.
Kaya sumisikip ang lansangan. May truck ban na, kapareho dyan sa sinasabing dinadaanan to Lex. Yan, no? Tinan mo. Again, hindi ho kami anti-business. Bagkos, nananawagan lang kami na kunting konsiderasyon naman kayo mga nasa negosyong yan. Maghanap kayo ng parking ng customer ninyo. Hindi ginawa ang lansangan ng gobyerno, pinondohan ng ito'y buwis ng taong bayan para kayo magnegosyo at kumita na marami ng salapi. Hindi kami anti-business. Ayusin lang natin. Oh, Mayor Bistek! Yuhu! Mayor! Pukaw! Mayor Bistek! Last term mo na to. Mag-iwan ka na magandang sinasabing Legacy. ala-ala. Sa ala-ala. Nung Pang kayo'y mag-sweetheart pa. Nino, Ha? hindi nila kayang bayaran sa TV4 daw eh. Ha? Ganon? Mataas yung... Saan ba tayo napunta? Ay,